I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Corruption, especially in the infrastructure project or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakagulat ng balita. Magalong out, pero ang tanong, Tory in? Si General Nicolas Torre III na ba ang ipapalit kay Mayor Benjamin Magalong? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang legal team. Ayaw daw kasi ng Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. Magalong out, Tory in? Si General Nicolas Torre III na ba ang papalit kay Mayor Magalong? Alam mo ba kung gaano kabigat ang desisyon na iniwan ni Mayor Benjamin Magalong itong nakaraang linggo? Kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Nagbitiw siya bilang special advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero bakit nga ba? At higit sa lahat, may papalit na ba sa kanya? At si General Nicolas Torre III na ba yun? Pero teka, bago ka lumayo, panoorin mo muna ito hanggang dulo dahil dito mo lang malalaman kung bakit ang usaping ito ay hindi lang simpleng mag-resign tapos goodbye, kundi posibleng simula ng mas malalim na pagbabago sa Baguio politics. Biglang nagbitiw ngayong gabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Oo, tinanggap ni Magalong ang papel bilang ICI Advisor pero ilang araw lang ang lumipas, nag-resign siya. Bakit? Dahil ayon sa kanya, ang pronouncement ng palasyo ay undermined ang mandato ng posisyon niya. Ibig sabihin, ang mismong dahilan kung bakit siya pumayag na maging advisor ay tila nawala sa eksena. Samantala, habang abala siya sa pag-inspect ng flood control projects kasama si DPWH Secretary Vince Dizon, humingi siya ng tawad sa Baguio dahil hindi raw niya nagampanan ang tungkulin bilang mayor. Pero sa parehong hininga, ibinunyag niya kung gaano kalalim ang nakita niyang korupsyon sa bansa. Mas malala raw kaysa sa inaasahan niya. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Corruption, especially in the infrastructure project or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Enter General Nicolas Torre III. Ngayon, dito nagiging mas interesting. Si General Nicolas Torre III na ba ang kanyang kapalit? Si General Torre ay kilalang matatag at diretso, ay tila pumapasok sa narrative bilang potensyal na kapalit o susunod na anti-corruption figure ng bayan. May mga usap-usapan na magiging kabilang siya dati sa ICI pero ito ay hindi naging posible sapagkat nakalive si General Torre. Ngunit kung ating titignan, si Magalong at Torre ay may parehong military background. Si Magalong, dating PNP CIDG chief, nagpasabog ng katotohanan sa mga masapano. Habang si Torre matagal na rin nasa serbisyo, may reputasyon na mahigpit sa disiplina. Pareho silang may imahe ng integridad pero magkaiba ang atake nila sa problema.
Magalong ay kilala sa pagiging analytical at maingat, samantalang si Torre ay may direct to the point at mabilis kumilos. Tulad ba ni Magalong si Torre o mas mabagsik pa? Kung papalitan nga si Magalong, therefore, malaking tanong kung ipagpapatuloy ni Torre ang parehong deliberate but principled na estilo o magiging mas agresibo at walang sinasanto. Posible bang ito na ang new face ng anti-corruption movement sa Baguio? O baka naman kung siya ang papalit, mas magiging polarizing ang mga laban kontra sa entrenched na interes? Here's the bigger picture. Hindi lang ito tungkol kay Magalong na nag-resign. Hindi lang tungkol kay Torre na posibleng pumasok. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng laban kontra korupsyon. Kahit na mukhang napakahirap at napakalalim ng ugat nito, kung tutuusin, sinabi na nga ni Magalong, the forces of corruption are deeply entrenched, but so too is the Filipino spirit of resilience. Therefore, kung sino man ang papalit, dapat handang makipagbakbakan sa parehong halimaw na kinaharap ni Magalong. At magiging matagumpay lang ito sa tulong at presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ito ang paalala ng ating Panginoong Diyos na sa gitna ng lahat ng ito, makikita natin dito ang sinabi ng Nahum 1 verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. Oo, mahalaga ang liderato at katapatan ng tao, pero higit na mahalaga ang paglapit sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na hukom at tagapagtanggol ng katarungan. Ang ating Panginoon Yesus ang pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal, biyaya at hustisya. Kung ikaw man ay nanidismaya sa korupsyon o nahihirapan sa bigat ng lipunan ngayon, therefore kaibigan, ito na ang pagkakataon para lumapit sa Kanya. Isuko ang iyong puso at tanggapin ang Kanyang kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Nakikita niyo po ang kasamaan sa katiwalian sa aming paligid o aming Panginoon Diyos na makapangyarihan, pero hindi ka natutulog. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituwid niyo po ang aming mga landas. Palakasin niyo po ang aming mga lider na tapat sa iyo at turuan niyo po kaming sumunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kaming maging tapat lamang po sa inyo po aming Panginoon Diyos at patnubayan niyo po ang aming bayan. Pakalinisin po ang puso ng bawat isa at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.